Hi, hello mga mare. Welcome na naman nga sa mga kaganapan sa buhay ko. Charis. For today's video nga mga mare, ito nga mga nakaraang araw na kaganapan nga sa buhay namin. Dahil nga lumipat na yung nanay ko dito sa Bulacan from Pasay, kailangan ko nga silang asikasuhin. Pagkadating nga nila mga mare, ay inasikaso ko na nga yung mga daladala nilang gamit para naman nga hindi nakabalandra. Diyos me. Konting-konti lang naman yung daladala nilang gamit, kaya naman nga kayang-kaya na ng Mami J to. Charis. Konti nga lang yung gamit nilang daladala mga mare, kaya hayan, pagtiisan muna nila at uunti-untiin ko na nga lang yung mga gamit na kakailanganin nila dito sa bahay. Kahit papano nga ay nakapaglinis-linis na nga ako dito sa kanilang CR at sa kanilang kusina. At pansamantala nga ay dyan muna sila matutulog sa sahig. Kinabukasan nga ay in-apply ko nga yung kapatid ko dito ng trabaho at ura-urada nga ay pinapasok na kaagad siya. Kumuha nga lang kami ng mga requirements niya dito sa may barangay. Pagkatapos nga nito ay bibilan ko siya ng mga susuotin niya pantrabaho. Buti na nga lang at hiring nga yung company na papasukan niya at ura-urada nga ay makakapagtrabaho na nga siya agad. Pagkatapos nga namin bumili ng mga kailangan niya ay doon naman kami sa mga pansamantalang pangangailangan nila para sa bahay. Binilhan ko lang sila ng mga ilang gamit sa bahay para naman hindi sila mahirapan kumilos doon. Pagkatapos nga namin makabayad ay kailangan na nga namin umuwi dahil nga ihahatid ko pa nga siya doon sa papasukan niya. Nagmamadali na nga rin ako makauwi dahil nga si Little Boss at si Baby Boss ay naiwanan nga lang kay Daddy J. At sa wakas nga ay nahihatid ko na nga rin yung kapatid ko dito sa papasukan niyang company. Ang kagandahan pa nga dito mga mare ay walking distance nga lang ito sa tinitirhan nila, o diba, less pamasahe, menos gastos. At yung mga sumunod na araw nga mga mare ay nagpasama naman ako sa aking Diyosawa na bumili nga ng mga kagamitin pa nila sa pangluto. Ang mahal kasi ng gastos pag bili ng pagkain sa labas. Kaya hayan, bumili na rin ako ng kalan panglutuan nila at ayan nga tangke ng gasol. Buti na lang at naka-full support nga itong aking asawa. Namalengke na ako at dito nga kami magsisitulog mag-iina dahil nga yung aking kapatid ay naka-night shift. Sasamahan muna namin ang aming nanay dahil wala siyang kasama. Naumagahan na nga ay antok na antok pa rin ako dito at sobrang sakit nga ng likod ko dahil wala nga kaming kutsyon tinutulugan dito. Prepare lang ako ng aalmusalin namin at maya-maya nga ay aalis din ako bago ko nga maihatid yung mga estudyante ko. Nasa biyahe na nga ako nito at kinakamusta ko nga si nanay dahil nga siya lang naiwan mag-isa sa bahay. Nagpunta nga pala ako ng Las Piñas dahil nga susunduin ko yung makakasama ni nanay sa bahay. Heto nga yung pinsan kong napakaganda, fresh from Las Piñas. Charis. Kailangan talaga ni nanay ng makakasama sa bahay dahil hindi naman ako pwedeng palaging nandun sa kanila dahil may obligasyon din ako dito sa pamilya ko. Heto na nga, buti pa nga sila naipaglaba ko na yung akin, tambak na. Naghatid na nga muna ako ng estudyante tapos babalikan na lang namin yung pinalaundry ko. Pinalaundry ko na nga lang yung marurumi nilang damit at sabi ko nga sa kanila wag na sila mag-iipon sa susunod na mga labahin nila. So hindi ko na rin pagkakahaba-habaan tong voice over na to dahil napapagod na rin yung bunganga ko. So mga mare, meron pa naman mga pagbabago dito sa bahay nila at abangan nyo na nga lang yung part 2. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanood. Follow for more.